So ito na, mga kababayan. Umpisahan na natin agad. Oo, yung pinakauna nating topic. Ano nga ba yung una nating topic? Ito na, Basti Duterte. Oo, may buwelta kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo, puro lang daw pa press release. Ever since itong administrasyon na to, mga kababayan, puro lang daw press release yung ginawa ni PBBM. No, wala na daw ibang ginawang maganda itong si PBBM kung puro press release. At saka, ang inaantay daw ng tao, kung ano ang magiging resulta, kung may makukulong ba daw dyan sa pagnanakaw, pagkurap dyan sa pondo ng flood control project. Ito, minsan mga kababayan, itong si Baste, akala mo mga perpekto sila, no? Napansin nyo ba mga kababayan, itong mga Duterte, kung makapuna, akala mo mga perfect sila. Isa din, tadtad din sa kaso yung kapatid nila. Tapos, yung isa naman yung kapatid, dawit din sa drug smuggling, di ba? Hindi nyo ba napansin yan? O, kung sino yung malakas pumutak, siya yung nangitlog. Di ba? O ito, mga kababayan, pakinggan ninyo itong balita na si Basti Duterte, mga kababayan. Ito, mga kababayan. Palabas lang daw itong banta ni PBBM na may managot dyan sa flood control na issue na yan at korupsyon sa flood control. Palabas lang daw yan, sabi ni Baste. O eto, pakinggan ninyo. Palabas lang daw ang banta ni PBBM na wala siyang sasantuhin sa investigasyon sa palpak ng flood control projects. Tingin ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte, matatakpan lang ito ng bagong issue at mauuwi sa areglo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Wala yan? Wala talaga yan? Puro lang naman, puro lang naman press release talaga tong administrasyon na to ever since. Wala yan. PR stunt kung tawagin ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang ongoing investigation ng administrasyon sa maanumalyang flood control projects. Contractor na yan. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang sasantuhin sa mga opisyal at kontraktor na mapapatunayang nangurakot ng budget. Pero ayon kay Baste, tila nasa isang circle of oligarchs lang naman daw ang maingay ngayon at mukhang malabong maparusahan ang mga ito. Hindi yan. Hindi habulin. Kasi kung kinasuhan niya na yun sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Kinasuhan niya na yan. Diretso na yan. Hindi mo ba may takutin mo, tapos i-negotiate mo. The president only wants to bring people to the negotiating table. Ito lang daw ang nakikitang rason ni Baste kung bakit pinapahaba umano ang investigasyon. Kung accountability daw ang layunin ni PBBM, matagal na raw sana itong naglabas ng pangalan. Mainit man ang usaping ito sa ngayon, mawawala rin daw ito paglitaw ng panibagong issue. At isa lang daw ang ibig sabihin nito, ang banta ng administrasyon na uwi sa areglo. May komento rin si Baste sa website na sumbongsapangulo.ph. In the same media conference then, Sir Harris, Mayor, he also presented the new website. The president. Yes, the president also presented the Sumbong sa Pangulo na website, Mayor, in which they will be listing all the flood control projects in the Website. Kasuhan mo na, diretso. Website ka mo rin. Ayan, narinig nyo mga kababayan, sabi ni Baste sa bagong buwelta niya kay PBBM, mauwi lang daw yan sa areglo, no? Puro lang naman daw press release ever since itong si PBBM, itong administrasyon na to. Ngayon mga kababayan, isa lang naman ang sasabihin ko. Baste, wag mong itulad si Marcos sa tatay mo. Kasi lahat po ng ginawa ng tatay mo palpak. Bakit? Kung hindi palpak ang tatay mo, hindi sana siya ngayon nakulong. Di ba? Tignan nyo ginagawa ng tatay ni Baste na si Digong. War on drugs. Pangako niya, di ba? War on drugs. Levitt Somtrolin, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. War on drugs. Uubusin lahat ng adik. Sinabi niya, ubusin lahat ng adik, tuwang-tuwa mga Pilipino. Tuwang-tuwa ang mga tangang DDS. Ngayon, maraming nabudol, di ba? Ubos nga lahat ng mga adik. Pero kumusta naman yung mga drug lords? Naubos ba? Hindi. Di ba?
Kung ipariho natin ang utak ni Digong, di ba? Sa utak ni PBBM, palpak ang kalabasan. Bakit? Tignan ninyo. Online sabong. Ulitin ko baste ha. Online sabong, nagreklamo ang pamilya na nawawala yung mga kapamilya nilang sabungero. Anong sabi ni Digong? Hindi ko tinigil yan kahit maraming nawawalang sabungero kasi nagbibigay ng 600 million ang isabong. Kailangan ng pera. So, ibig sabihin, wala siyang pake sa mga nawawalang sabungero kasi merong 600 million. O, diba? Yun palang palpak na eh. Diba? Mga kababayan? Alam niyo, minsan itong mga Duterte, habang bumibira sila, hindi nila iniisip na babalik sa kanila yun. Tayo pa nga lang dito, sunog na sila eh. Diba? Kung parehain ni PBBM ang proseso sa proseso ni Digong, palpak na naman ang kalabasan ni Marcos. Online sabong, nagreklamo ang pamilya na wawala ang mga kapamilya nila dahil mga sabungero na kinidnap, pinatay. Ang sabi ni Digong, hindi ko pinatigil kasi nagbibigay ng 600 million yan. Diba? O, kung ganyan ang gagawin ni PBBM, may nagreklamo sa'yo, sira ang dike, sira ang simento, binaha kami, sayang ang perang pinundo niyan. Kung sinabi ni PBBM, hayaan mo lang yan, pagpapatayin ko na lang yung kontraktor. Ngayon, kahit patayin mo lahat ng kontraktor niyan, mariresolba ba yung flood control? Matatakpan ba yung butas dyan sa ilog kung papatayin mo lang diretso ang solusyon? Di ba hindi? Baste, yung mga utak kasi ninyo, utak kriminal. Huwag mong utusan ang Pangulo na mas matalino pa kaysa sayo. Kung parehain lang natin yung utak ng tatay mo at ni PBBM, palpak ang kalabasan. Kung hindi palpak, ba't siya nakulong? Troy66, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Napansin nyo, mga kababayan? Sunod, puro lang daw press release. Much better nga yan nag-press release, at least pinakita sa taong bayan kung sino yung sangkot eh. Much better yung nag-press release or nagpa-presscon, at least nalalaman ng taong bayan na hindi siya ang nagbulsa, iba ang nagbulsa, at least nalalaman natin para ma-aware tayo. Nung panahon ba ng tatay mo, nagpa-press release ba? Kung bakit niya pinatay si Mayor ganito, bakit niya pinatay si Mayor ganyan? Nag-press release ba siya? Dinaan ba niya sa due process? Pinaalam ba niya sa publiko na ito adikto, kailangan kong patayin? Di ba hindi? Kung tinulad lang ni PBBM ang utak ng tatay mo, palpak. Di ba? Tignan nyo yung Pogo. Yung Pogo, illegal yan. Ginawa kong legal kasi nagbibigay ng 2 billion a month. Sabi ni Digong yan. Di ba? Ginawang legal kasi may 2 billion. Sinong pamilya ang nasira? China ba ang nasira? Chinese ba ang nalulong? Pilipino. Saan kumukuha ng 2 billion pangbayad ang Pogo sa mga Pilipino na nai-scam at nabubudol? Di ba? Kung ganyan lang na utak baste ang papairalin, palpak kayo. Palpak. Huwag ka nang magmagaling baste. Yeah? Ito pa baste. Kung talagang magaling kayo, yeah? Kung talagang magaling kayo, meron akong ipapakita sa inyo. Ito mga kababayan, ito po'y listahan ng mga mayor sa buong Pilipinas. Listahan ng mga mayor na hindi kurakot at may transparency. Yeah? Ngayon, kung magaling ka baste, bakit wala ka dito? Sige nga, mga kababayan, listahan po to ng mga mayors. Ito Mayors for Good Governance demand full transparency, accountability, and justice on flood control project. Di ba? Kung magaling kang mayor, kung magaling kang mag-isip, at puro press-con si PBBM, bakit dito sa transparency and accountability, Mayors for Good Governance, wala ka dito at hindi ka kasali? Sige nga. Tanungin ko kayo. Ito po ay August 16, 2025.
Nilabas po ito. Basahin ko ha. Kung meron bang Davao dito. Ito. Mayor Magalong, Baguio. Mayor Soto, Pasig. Mayor Belmonte, Quezon City. Mayor Hataman, Isabela City, Basilan. Mike Urayani, Occidental Mindoro. Miguel Dresina, Cagayan. Webster Litargo, Gumaca, Quezon. OG Suayan, Candelaria, Quezon. Orlan Calayag, Dolores, Quezon. Lynn Paulino, Olongapo City. Eduardo Villanueva Jr., Bukawi, Bulacan. Kalungi, Zamboanga, Sibugay. Berto Uy, Zamboanga del Norte. Michael Naga, Daymasalang, Masbate. Amurado, Mahayhay, Laguna. Gary Pinzon, La Union. Piña, San Jose, Camarines Sur. Lita Aquino, Province of Tarlac. Saludaga, Lavanares, Northern Samar. Lavisares, Northern Samar. Fontanilla, Baknutan, La Union. Balais, Barugo, Leyte. Cuevas, Palayan City, Nueva Ecija. Marisa, Manigsaka, Rizal, Zamboanga del Norte. Trina Andres, Rizal, Nueva Ecija. Imata, Gadon, Nueva Ecija. Paulo Evangelista, Kidapawan, Cotabato. Carloto, Tampilisan, Zamboanga del Norte. Bong Marquez, Sablayan, Occidental, Mindoro. Ronald Cosico, Paiti, Laguna. Asaan po ang Davao? Niya? Kung magaling ka, Baste, kung maayos kayong mamuno dyan, di sana kasali ka dito sa good governance, Mayor for Good Governance, full transparency and accountability. Bakit wala po ang Davao City? Mga kababayan, sa Mayors for Good Governance. Diba? Good Governance and Justice of Flood Control Project. Sige nga. Kung magaling si Baste sa kakapuna kay PBBM, bakit wala po siya dito? Lahat po ng binasa ko, yan po yung hindi kurap. Yan po yung hindi nagbubulsa. Yan po yung maayos ang kanilang flood control. Bakit wala po siya dito? Kung magaling siyang, magaling siyang mamuna kay PBBM. Puro ka lang kasi puro ka sasabihin mo pa si PBBM, puro press con Ikaw nga, puro ka pa interview dyan sa channel na yan di ko alam kung anong channel yan puro pa press con daw si PBBM, samantalang siya, instead na mag-duty, nandyan pa-interview ng pa-interview. Baste, maniniwala lang kami sa'yo kung kasali ka dito. Bakit wala ka sa listahan ng Mayors for Good Governance and Demand Full Transparency, Accountability, and Justice on Flood Control Projects? Bakit hindi ka dito sumali? Bakit? Natatakot ka ba? Na baka si Bongo madadawit dito? Diba, mga kababayan? Yan lang tanong ko. May bagong buwelta si Baste. Ang tanong lang sa Mayors for Good Governance, Demand Full Transparency, Accountability, and Justice on Flood Control Project, hindi po kasali si Baste Duterte. Wala pong Davao City. Ni minsan nga, wala nga ako narinig dito, kahit isang pangalan ng Davao City, Davao Region, wala, Wala. Puro pamumuna, puro tirada. Tapos pagdating sa trabaho niya, parang wala naman, puro forma lang. Kadami-dami lang ng tattoo mo sa katawan, pero hindi naman maganda tignan. Dugyot. Para kang gasol na pinaupo na branded. Parang gasol na branded, maraming label. So yun lang, mga kababayan. Hindi po tayo fake news mga kababayan. Totoo po yan. Mayors for Good Governance. Ayan po, pinost po yan. Binasa ko lang. Speaking of fake news, hindi tayo fake news, mga kababayan. Totoo po yan. Ang tanong, bakit wala si Basti dyan? Ayaw po yata niya sumali at hindi po siya kasali dyan kasi takot po ata siya na pati siya mahahanapan. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi po talaga makakasali si Basti dyan. Kasi una, kung gusto niyang sumali sa Mayors for Good Governance, Demand Full Transparency, Accountability, and Justice on Flood Control Project,
una siyang masabihan. Bago ka maghanap dyan, ng pondo sa flood control for transparency and justice accountability, kausapin mo muna yung kapatid mo kung saan niya dinala yung confidential funds niya. Oh, madadawit siya dito eh. Kaya hindi siya kasali, wala yung pangalan niya. 'Di ba? Mabubutasan kasi siya, ma-midnight, 'di ba? Ito, yung sunod, mga kababayan. General Torre. Ano naman ito, mga kababayan?